Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, ang inyong kakwentuhan po sa ating bagong programa. Si Father Pep po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At excited po tayo dahil ito po ang first episode ng ating bagong programa, no? Ang title po ay Kwentuhang Katoliko. Yan, habang kumakain po kayo at masarap ang inyong pananghalian, ay samahan niyo po kami, no? Sa isang oras ng talakayan at usap tayo, magkwentuhan po tayo tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, no? And of course, nandito pa rin po yung aking regular co-host. Busog na busog siya dahil kumain yata. Ako hindi pa ako kumain, no? Pero mas nakakabusog itong gagawin natin, Sister Son. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, Sister Son. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, Catechetical Coordinator po ni Father Pep Bakay. Yan. Welcome po sa bagong programa ng mga catechists na naman, ang Kwentuhang Katoliko. Yan, ang daya mo naman, Sister Son. Kumain ka na, ako hindi pa. Akala ko kumain ka na sa office mo eh. Kumain ako 10:30 eh. Oh, kasi excited ako. Actually, feeling busog pa ako, no? Kahit na hindi ako kumain dahil talagang excited ako at masaya na nanganak yung ating isang programa, ang Barkadahan kay Kristo, no? At ito nga ang Kwentuhang Katoliko, no? At sasamahan natin yung mga nanananghalian sa oras na ito, sa mga opisina, sa mga eskwelahan, yung mga nasa kantina. Yan, no? Marami yung mga masasarap na kinakain yan yung ating mga tagapakinig, no? Usually ba, pag kumakain ka, gusto mong may kwentuhan? Ay, o tahimik ka lang pagka kumakain? Pero nabasa ko mong minsan, pagka kumakain daw tayo at kwentuhan, kung pwede yung mga positive stories. Kasi, nabasa ko yun. Talaga? Kasi kung mga negative, baka hindi ka matunawan. Oo. Kaya napakaganda po yung, siguro, halimbawa sa pamilya, dinner time or lunch time, nandun lahat ng buong pamilya, and then may problema, siguro after lunch na lang or after dinner pag-usapan. Pero habang kumakain, yung mga positive, sabi nga ng lola ko noon ang kumakain daw parang nagdarasal. So, yung iba naman tahimik, di ba? Kasi nga punong-puno yung bibig. hindi pwedeng makapagsilita dahil lumulunok, Sister So. Di ba? Pero napakaganda kung habang tahimik or yung kwentuhan pa konti-konti lang, nakikinig sila sa radyo habang kumakain. Alam mo sa Arsobispado, no? At this point, kumakain na sila. May mess hall kami doon and, we take lunch together, yung aming mga empleyado, yung aming mga staff dyan. At, yun nga, no? Kwentuhan, biruan, no? Maganda. Diba? Yung mga positive na, yan. Minsan kasama namin si Archbishop doon. Ayan. Lahat ng mga workers dyan, no? Although hindi kami magkasya talaga sa mess hall, no? Pero kung minsan we take turns, no? Pero napakasarap, di ba? Pagka madami kayo. Oo. And at the same time, hindi lang yung pagkain, yung material na pagkain ang nakakabusog. Ito ang bagong programa natin. Kaya alam mo, ang naisip natin ito dahil gusto nating busugin, no? Ang ganda naman ng term na yun. Oo nga. We want to feed and to nourish. Yan, no? Ang ating mga listeners, no? Lalong-lalo na kasi alam mo, I think na nabanggit na natin isang beses ito na sa mga Hudyo, alam mo, ang meal, no? Yung pag kumakain ng isang pamilya ay it's a sacred time for them, no?
Yun. Kasi hindi lang yung pagkain ang importante, kundi yung bonding, sabi mo nga. Bonding talaga. Bonding. And at the same time, when you share good stories, no? Uplifting, experiences, yung mga ganyan, di ba? At itong maririnig nila sa atin. Yan, yung mga uplifting, empowering, and inspiring, no? Oo, and at the same time, ito nga yung paano natin, bibigyan ng kahalagaan ang ating Catholic faith, no? Kasi this is what this program is all about. Kaya nga itong title Yun nga. Kwentuhang Katoliko. Sige, may tanong ako sa iyo. Oo. Sige nga. Diba, humingi ka ng mga suggestions sa amin kung anong title, anong pinaplano natin ito. Pero ikaw ang nakaisip nito. Sige nga, paki-explain mo, paano mo naisip at kailan? Yeah, habang talaga, nagre-reflect ka ba? And actually Habang nagdadasal ka ba? si Karen, yung ating program manager, no? Oo. Ang suggestion niya yung kwentuhang katekista. Oo nga. Diba? Kwentuhang katekista. Tinignan niya sa akin yun. Although alam natin yung mga yung mga makikinig dito hindi lang mga katekista, no? Ay, oo. And talaga yung subject matter natin, it's all about ito nga yung mga teachings of the Catholic faith, no? Para lalo nating maintindihan, no, ma-appreciate at maisabuhay ang ating pananampalatayang Katoliko. Kaya pinalitan ko lang ng konti. Although yung mga katekista included naman talaga dito, no? Pero lahat tayo mga Katoliko, I think kung minsan yan, no, may mga dapat na okasyon na yung mag-usap-usap tayo tungkol sa ating pananampalataya. Kung minsan nga, alam mo yung mga of course sa parish, no, pagkatapos ng misa kwentuhan, no, kumustahan and everything, no, maganda yan no, but kung minsan wala din tayo mga venues or opportunities para magkwentuhan naman tungkol sa ating pananampalataya. Yan, at no? ito na nga, napakagandang oras na pakinggan bago sila matulog ng tanghali. Yan. Oo nga. Oo, parang opening prayer nila bago sila matulog ng tanghali. Kaya instead of makipagchismisan tayo habang kumakain, ay maganda siguro yan, no? Makinig at usap tayo tungkol sa ating isang, no, kayamanan, no? Sa Kapampangan ang ganda ng description natin sa faith, no, yung pananampalataya. Kasalpantayanan, sabi niya, amana at pamana. Ayan. Minana natin yan, Sister Son. Di ba sabi mo, 500 years na ang Catholic faith. Di ba? Kailan magiging 500 years, Sister Son? Wow. Sa 2021. Bakit 2021, Sister Son? Kasi 500 years ago sa 2021. Kasi 1521 to be exact. Uy, may kanta yan, ha? Ayan, alin. Yung kay Magellan. Oo. Alam ko yung kantang yon dahil kinakanta namin nung elementary days. Ay, pero wag mo nang itanong kung anong year. Paano kasi yun? Alam ko, I think si Yoyoy Villami pa yata yung nagkanta dyan. Oo nga, no? March 15. Yan, 1521. Kaya tamang-tama yung launching ng ating is the month of March, di ba? So kasi this month talagang yan, no? Dumating formally ang Catholic faith, ang pananampalatayang Katoliko sa atin dito sa Pilipinas, no? Mamaya i-dictate ko yung mga year na yan na 9 years preparation journey, 9-year journey, no? Yan, oo. Hanggang sa Jubilee year 2021. Sa yan sa national level, no? I think this has been pronounced by the CBCP. Na sinusundan din natin. Sinusundan natin. Like for example, yung 2013 about integral faith formation, the year of faith, no? Year of faith, last year, year of the Lady. Yan, called to be saints, sent forth as heroes. Okay, at ngayon naman? Ngayon, Year of the Poor. Year of the Poor, no? Later on, babanggitin natin yung iba. So, hanggang Year of the Poor muna tayo, 2015, no? At alam mo, itong ating, bagong programa, so, Kwentuhang Katoliko, pero may napakaganda nung parang slogan, no? Yung ginawa, kagabi ba? Kahapon.
pinakita ni Longlong yung yung parang logo. Ganda. Oo. Tapos binigyan namin ng slogan do sa sa baba. Alam mo yung slogan? Ano yung... Ito yung slogan, Sterson, ng Kwentuhang Katoliko. Sagrado, hindi sarado. Oo nga. Ang ganda, ha? Ha? Sagrado, Sagrado. hindi sarado. Oo, kasi Among, nung unang panahon, nung maliit pa ako, hindi ka pa yata sinilang noon. Naririnig ko sa mga lola Buti ko. alam mo, Sterson. Naririnig ko sa mga lola ko, Okay. Hoy, saradong Katoliko ako, ha? Sabi ng lola ko. Di kandado pa. May kandado pa yan, Sterson. Oo. Kaya yun, kung hindi mo alam yung combination, hindi ka pwede. Hindi ko kaya ipasok. Okay. Pero ngayon ang ganda, sagrado na, sagradong Katoliko, hindi na saradong Katoliko. Yan, oo. Bakit nga nung sasabihin sarado? No? Mm-mm. Parang close ka, hindi ka... Parang closed van o kaya Close closed open. door, no? Kaya nga, hindi ba yung Year of Faith, no? Yung Porta Fidei, the doors of faith, no? The door of faith. Nag-open. Yan, no? Door of Parang faith. binuksan, di ba? And usually, alam mo sa kasaysayan ng Catholic Church, yan, yung we have opened the doors already, no? Especially kay Pope John Paul the 23rd, no? Oo. Pope John the 23rd, no? Sorry. At kasi for a long time talaga medyo nagsarado rin ang Katoliko Kaya ang Catholic faith, no? Dahil ang Catholic Church pala. At yun nga, no, through Pope John the 23rd, of course yung the spirit of ecumenism. Yan, the spirit of dialogue. Oo. Binuksan niya, no? Parang yung China noon, 'di ba? Yung closed door policy niya. Yung sinarado. Oo. Kaya, ngayon na ang simbahan din for quite a long time, no? At alam mo, ito isang tatalakayin natin sa ating mga next episodes, no? Yung pahapyaw ng history. No, kailangan malaman din natin yung history ng Catholic faith, di ba? Itong first week na to, Among. Pero Among, dahil Yeah. nga, yun nga ang title natin, no? Kwentuhang Katoliko. Kahit na naka-emphasize ang word na Katoliko, actually po, Catholic means universal. Yes, Among. So, welcome din pong makinig yung mga ibang religions. Ay, no? oo naman. Welcome silang makinig po. In fact, kami po ay maghihintay din ng mga text nyo. Ganon. No, kaya, kahit po, sabi ko nga, the word Katoliko, kung born again kayo, Methodist, or pwede po, you are very much welcome. Kaya nga, Sister Son, yung title natin, Sagrado, Hindi Sarado. So, we are very open to, some insights or maybe they can share with us yung kanilang mga reflections din, no? Baka sabihin nila, ay, pareho po nung kami mga Methodista, kanyan din ang ginagawa namin. O, minsan, we have never realized there's alam mo yung mga ibang yung mga sekta, no, na sinasabi, o religious denominations. Kung minsan, ang dami nating common things that we share. Oo, totoo. Mga Methodista yan, no? Baptist, no? Marami rin, no? I think even in some, yung mga kuminsan kahit na tinutuligsa, no? Yung ating, pananampalataya. Yan, ang ating pananampalataya, no? We still, they still believe in God, no? As a loving God, yung mga ganyan, no? So we have common grounds, common things that we can share, we can discuss, no? Oo, Among. So ito pong programang ito dahil nakatitulong Kwentuhang Katoliko, pakakala nila, di ba? Kaya nga hindi sarado kung hindi sagrado. Yan, explain natin mamaya bakit sagrado, no? Pwede din po kayong mag-text kayong hindi Catholics, no? Sabihin ano po yung magagandang gusto nyo sa religion natin. Yes, so Pwede po ninyong i-text yun. The joy of being a Catholic. Oo. Ay, oo. May isang t-shirt ako. Ewan ko, wala hindi na ko na na nawala ko yata yung t-shirt nyo, no? Binili ko sa Amerika. Doon sa isang shrine doon sa Washington DC, no? Yung I'm proud to be a Catholic. Oo. May din yun. Yung ganyan, di ba? May video din yun. Na parang nasa laptop ko. Oo. Di ba? I'm proud to be a Catholic. Yung tayo, hindi naman yung parang
nagmamayabang. Hindi nagmamayabang. naman. Pero Hindi you're naman. proud because you have that identity, no? And when you have the Catholic identity with you, of course, yan, no? Kamukha tayo ng ating Panginoon, di ba? Oo. Kaya nga, sagrado. Isang meaning yan ng sagrado. No? I think in the book of Leviticus, if I'm not mistaken, of course, Matthew 5, yung be perfect, be holy, just like your heavenly Father is perfect or holy. Diba? So, talaga namang sagrado tayo dahil galing tayo sa Diyos. Naku naman. Diba? Yan naman. Mm-mm. Among, excited yata tayo. Nakalimutan natin sabihin yung kung gusto nilang mag-text yung Sige, numbers. ibigay muna natin yung ating mga text line numbers, Terson, no? Sige, ibigay mo. Baka gusto mo nilang makisali sa ating talakayan, sa ating kwentuhan, no? Sa tanghaling ito. Okay. Pwede po kayong mag-text sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Yan, pwede po kayong mag-text about our religion, which is si Catholic, kung ano po ang nagugustuhan nyo, no? At kung paano kayo naging Katoliko, namanan nyo ba, etc. Ayan. At tamang-tama po kasi talaga, yung ating Commission on Catechesis, no? This is part of our evangelization work po, no? Kaya nga na umpisahan po natin ito dahil kung minsan ang daming, no? Well, let's face it, Sir Son, kahit na yung mga nagsaserve sa simbahan, kung minsan hindi pa ganun kalalim yung kanilang knowledge and understanding, no? Yung kaalaman nila. And I think this is a beautiful opportunity for them, no? Lalong-lalo na yung mga nag-serve sa simbahan, no? Get to know your faith. Alam niyo po, pagka sabi nga you cannot love a person whom you do not know. Diba? Kaya ganyan. Kaya yung knowledge napaka-importante. Kaya nga importante din nga sabi mo, Among, kasi yung ibang Katoliko lilipat sila dahil may nagandahan sila sa lilipatan nila, pero sa totoo lang hindi pa nila pinag-aralan yung iniiwanan nila. Kung minsan they have never realized the beauty of our faith. Pag-aralan po muna. At ito po ang pagkakataon ninyo. Tamang-tama. Ito pong programa nito. Talagang parang binibuild up natin yung expectations ng mga tao. No? Kami po hindi mga doktorado sa theology o kaya sacred scriptures, no? Pero po ito'y it's our humble way, sabi nga, no? Na kami po ay makapag-share at sa pamamagitan ng programa pong ito ay lalo nating pagyamanin at palalimin ang ating pananampalataya, no? And of course, the bottom line is their son, hindi lang yung kaalaman, no? At naintindihan nila yung pananampalataya natin, no? Kung hindi yung pagsasabuhay nito. Yun ang importante. Okay. Diba? At ngayong ini-introduce natin, Among, itong radio program na to, first day po ito, no? Ano ang pwedeng i-expect ng mga makikinig dito? Kasi baka dati nakikinig sila ng music and then magugulat sila, bakit wala yung music? Bakit biglang may nagsasalita? May music naman mamaya. Sa break natin. Nahanap nila kasi dati the whole 1 hour, 12 to 1, I think is nag-music, ang radio. So baka yung mga saka yung rosary. Ano ang pwede nilang i-expect dito, Among? Yan sabi ko nga sa iyo, ano ba yung nakakabusog, no? Yan ang ihahain natin, Sterson, no? While they're eating their lunch. Ito naman ay ang spiritual lunch, no? Ano ba yung nakakabusog na i-offer natin sa mga tagapakinig natin? Well, ang mga turo ng ating Panginoon, the teachings of the Lord Himself, no? Of course, as expressed sa ating mga pinaniniwalaan na mga turo, no, ng ating inang simbahan, no, the teachings of the church, no. At hihiyamayan natin 'yan, no. And I think, no, ang dami natin pwedeng pag-usapan, 'di ba? Nako, hindi tayo maubusan ng
mga issues regarding Catholic faith dito. Oh, tsaka Diba? Among, may ibabalita pa ako sa kanila, no? Sige nga. By next week, madami silang iba't ibang boses na maririnig dito. Yan, kasi ang dami nating mga volunteers na, ayan na, nagre-ready na po sila, mga Speakers Bureau ng Commission on Catechesis. Hindi naman nakakatakot ang mga boses na yun. Mga kabataan po, Ay, sus, na naku. maririnig ninyo dito. Hindi sila makakatulog nito sa pagkatapos ng lunch. Huwag po kayong mag-alala na hindi lang puro boses namin ni Among Pepang maririnig nyo. Madami pong iba't ibang boses. Mag-umpisa next week. Yan, Gusto ko ang i-try ko minsan yung different voices, Sister Son. First voice, second voice. Hindi ko siguro bagay yung maliit na boses sa radyo. Try mo. Ha? Try mo. Ako po si Father Pep. hindi ko bagay. Talagang kailangan natural, no? Kaya kailangan kung gusto niyo makarinig ng iba't ibang boses po. Pero boses ng ng pananampalataya. The voices of faith of so many of our volunteer catechists, yung ating youth, no? Yan, ang dami. At we will allow them really to share their faith experiences, their faith stories, no? Alam niyo, kasi mahilig tayong kwentuhan, di ba? Storya, di ba? Dito na tayo, Sister Son. Dahil, yun nga, ito may substansya. Yung mga mapupulot nilang mga usapin at mga kwentuhan, di ba? At ito pa, Among, baka marinig pa po ninyo ang mga life stories nila, mga sharings nila na i-dramatize nila. Ayan. At kayo po ang pipili ng best actress at best actor. Hoy, mahilig ako sa drama. Ha? Totoo yan, Sister Son. Magbuhat ng maliit kami. Nakikinig kami ng mga drama. Minsan yung radyo mo sa car Oo, mga sa radyo, di ba? Oo. Ang ayoko lang kung minsan itutuloy. Pero pag umiiyak, hindi ka umiiyak. Medyo lang. Kung minsan nadadala din ako sa damdamin ng mga nagsasalita, no? Talagang kung minsan yun na pag nakikinig ka ng radyo, Sister Son, dapat naman yung magkaroon ka ng connection din sa mga nagsasalita. Hindi lang sa text, ha? But in spirit, Kung minsan damang-dama mo yung mga sinasabi nila, yung sinishare nila, di ba? That's very important. Damang-dama at sapol na sapol, no? Okay, at mag-break muna tayo, Sister Son, dahil ang dami pa natin kailangan introduce sa ating first episode ng ating bagong programa. Kwentuhang Katoliko. Pero mag-break muna po tayo. Alam ko, nami-miss nyo na yung mga music, no, sa oras na ito, no? So, magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. So sabay sigahan sa libutan, ang ngalan niyang angking singning ng bibig. Liwanag ng Diyos sumahati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pag
Halina't sumayaw, nagsasabay sigaw. Ang ngalan niyang aking sindihin ng bibig, liwanag ng Diyos, sumaating langit at lupa. Siya'y papuri, siya'y parang lahat ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hello? Okay, nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Hindi tayo sarado, Sister Son, kung hindi sagrado. Sagradong Katoliko. Yan. At siguro medyo patapos na yung mga ibang nanananghalian yan, no? And of course, yun nga, kanina ay masaya tayong inintroduce natin, no? Dito sa ating first episode, itong napakagandang programang ito. At I am very sure that it will be welcome by a lot of our Kapampangan Catholics, no? And of course, hindi lang mga Kapampangan, no? Kundi lahat po ng mga nagmamahal sa Katolikong pananampalataya, di ba? And of course, i-greet ko muna, Sister Son, yung Ayan, ating oo nga, Among. isang obispo. Oo, Yan, ang na ating nagbe-birthday assistant po bishop, ngayon. ang ating archdiocese, si Bishop Ambo David. Yan. Ayan, happy birthday po, Bishop. Siya po Mhm. ang national chairman ng ECBA, Episcopal Commission on Bible Apostolate. Ang dami niyang mga responsibilidad. No? Oo Una, nga, Mong, dami siyang niyang chairman trabaho. ng ACCH, no? Commission on Church Heritage. Pagkatapos siya'y ating Vicar General right now. Oo. And of course, yun nga, Assistant Bishop, no? At siya ang of course ang parish priest ng pinakamalaking parokya rito sa Archdiocese, ang Holy Rosary Parish, no? I think may almusal kanina diyan. Oo nga, 7:45 yata yung misa doon. Although ang talagang ang balak niya sa March 12. Kasi yun ang sacerdotal anniversary niya. And at the same time, I think he's planning to have a fundraising, no? Para sa ating Commission on Mass Media, ang AMANO. Tsaka Okay. Among, total na nag-greet na natin siya ng happy birthday. Sige. In connection po sa O yung BFAS. trabaho niya. Yung pong BFAS conference po. Ito po Sige. yung tungkol sa Bible. Ano ba yung BFAS na yan? Ayan. Baka yung mga tagapakinig natin Ano ba yung breakfast? Bible for Faith and Action Yun. Sharing Team. Ayan. Mhm. BFAS, Bible for Faith and Action Sharing Team. Isa siyang tool for evangelization. Dinevelop po ng Holy Rosary Parish, Angeles City. At meron po silang in partnership with the Holy Angel University, meron po silang BFAS conference tomorrow, March 3 to 4, 2015, to be held at the Holy Angel University. Yan, pinadala natin Register na lang po kayo. papadala natin si Sister Daisy diyan, no? Oo. Mhm. So mag-register lang po kayo doon sa parish office nila or sa Holy Angel at mag-ready po kayo bukas. 2 days po, maggaling po yung mga speakers, and of course one of them is our birthday celebrant, Bishop Ambo David. Napakaganda ng BFAS na yan, no? Ako na witness ko yan sa ating mga archdiocesan employees. Oo, kami ako. Kaya nga, oo. Kami, nagbe-BFAS kami. Oo, ang ganda, di ba? Yung mga small group sharing quarterly. ninyo, no? And I think sa ating pong mga tagapakinig, no, if you really want to nurture your faith life, yan, no? Ito po mga ganitong mga activities, no, ay
enhance po ng ating spiritual life, no? Okay, may mga texters tayo, Sister Son. Naku, baka wag mo kalimutan sila. First time Kasi habang nating kumakain sila, nagte-text. mag-open ng radio program na to, may nag-text Sige na nga. yan from 5698. Sabi niya, "Good PM po, Among Pep and Sister Zon. I'm very proud na may launch na po ing bayong radio program tamo po. To God be the glory. Meg-start ya po ing kasalpantayanan ko kang lola ko po, malati ko pa po. Talaga? Pituki-tuki na ako pong mag-Black Rosary at hanggang ngayon po metabaing kasalpantayanan ko. Salamat Wow. booking bayong radio program pa si Bayo. Congrats po. Miguel Perez ng Candaba. Si Brother Migs Oo, sa Candaba. Si Meg, sa estudyante natin sa Alfie. Hoy, incidentally, Sister Son, for your information, kahapon, they celebrated their, I think, 415 years of Catholic faith dyan sa Candaba. Candaba. Oo. Hindi ba yung yung atin dito, I think the oldest na simbahan dito yung Lubao. Oh, yan 400, ewan ko kung ilang years na, no? Pagkahapon, they celebrated their, if I'm not mistaken, 420 years of 420 Catholic years. faith in Candaba. Candaba, wow. You could just imagine that, Sister Son, no? Ang lalim na ng pananampalataya natin dito, no? Almost, no? Parang yung 500 years, 'di ba, sa national, no? Pero dito sa our local history, no, ng Catholic faith dito sa Pampanga, more than 400 years na ang pananampalataya. That means yung mga Spanish friars, no, specifically yung mga Agustinians, few years lang, I think mga less than 50 years, no, upon the discovery of the Philippines, nandito na sila sa Pampanga. Oo nga, no? Grabe na. Oo. Talagang, Napakaganda ng oo. kasalpantayanan. So ito nga si Migs from Candaba siya, di ba? Yung lola niya. Definitely, alam mo, yung mga matatanda, ang laki ng impluensya nila sa mga bata. Diba? Ako personally, yan, oo. Kahit ako. Like for example, ako ang isang napakalaking impluensya. Hindi lang yung mga lola ko. Hindi lang yung mga magulang ko. Pero kasi yung side ng daddy ko, mayroon siyang kuyang pare, no? Para namatay na, no, sa Laguna. So may uncle akong pare, tapos may auntie akong madre. Diyan sa Ay Carmelito. si Mother Assumpta. Oo. Naku, 82 years old na. May pinsan ka pang pare, si Father Noni. 82 years na si auntie, no? 82. Nakakatawa nga, kasi siyang nagbigay ng pangalan ko. Oo. Oo. Yung influensya niya sa amin, hanggang ngayon kasi nga wala na kaming daddy, wala nang mami, pati yung mga pinsan ko, no, yung mga uncle ko, aunties ko, halos na nakamatay na. Si Auntie Nene na lang, yung si Mother Assumpta na lang ang natitira. Pero up to now, we draw strength from her. Oo, totoo. At that age, no? Oo, at saka talagang influensya, no? Influensya ng mga ganyan. No? Yung family, yung mga elders, just like, Migs, no? I am very sure na lahat tayo, we owe our faith, no? To someone or to our elders, yung mga ganyan, di ba? Yung nauna sa atin. Minana. Kaya nga tama yung sa Kapampangan, yung kasalpantayanan, amana at pamana. Kailangan ipapamanan din natin yan. So parang ang ginagawa natin ngayon, Sister Son, dito sa program, parang pinapamana natin din, no? Sa mga younger generation. Sana Yan. may mga kabataan na nakikinig. So, Ay, naku, ang dami niyan. Lalong-lalo na, alam mo, dapat sa Catholic schools, no? Pagka lunchtime, yan. Instead na mag-play sila ng music, di ba? Ganda kung makinig sila ng kwentuhang Katoliko. Di ba? Okay, may texter yata tayo? May bago pang texter. Bago ng programa natin, may nagte-text Definitely. na. Wow, Alam na sigurado yan, po. no? From 2272. Good PM po, Father Pep and Sister Son. Congratulations po sa bagong programa po. Hope matututo po kami lalo sa Catholic life po natin. Thank you po and more powers. Wow. Ganda. Walang pangalan? Po. Wala. Parang siya dito. 2272. Ayan, no? Meron Ayan, no? pa, meron Nag-text si pang Migs. Nag-text si Migs ito. Kinorek niya ako. Hindi pala 420. Sige,
Basahin mo. Opo, mig-celebrate na kinapon for 40 years po ita pong bengi. Megpasula po kaya pong Sky Lantern. 440 la po. Wow. Po ini. Anak kaya po kasaya na po. Diyos ko, can you beat that? 440? Oo, 440 years na ang... lantern. Sa Sky Canda ba yan, ha? Lantern. Mm-mm. Pero mas matanda yun dyan sa Grabe. Lubao. Mr. Son. Kasi ang unang-una dyan, ang pinakamatandang simbahan nga yung Lubao. Siguro mga 450 na yung Lubao, no? Pero mo yung Oo. pamana sa atin. Talagang, na yan, ano? you could just imagine, ha? Kung paano, yan, 500 years na, sabi ko nga, sa buong Pilipinas, no? When Magellan came, no? Tayo po nga, yan, may mga 400 years na, no? You could just imagine, talagang nagugat na. Oo. Although kung minsan, yun nga, ang ano nila is, parang yung bunga, di ba? Pero yung ugat, nandun na eh. Ang tagal nun, di ba? Oo. Oh, yan. Pero Kanda ba? napag-usapan na rin lang, may gigrita kung isang parokya. Ito, 20 years pa lang. 20 years Pero pa lang. kahit 20, okay pa rin. Congratulations sa mga parishioners ng Good Shepherd Parish, Bulaon on their 20th founding anniversary. Naku, kaibigan natin yung bagong Paris. Parang pumayat siya, no? Ano ba yung Ang dami niya ano ba yung trabaho, ano? ibig sabihin nun para sa Sabi iyo? niya, ganito pala ang magparokya. Ayan baptism of fire. Mga Siguradong grito. tumatawa niya yan si Father Jess. Oo. Sabi niya, pakigreet mo sila ha. Sabi niya, okay, congratulations po sa mga parishioners ni Awang Jess. 20 years na po kayo dyan. Galing sila sa iba't ibang lugar at na nasa Bulaon sila. Oo. Sabihin mo masyadong wag masyadong dibdibin yung trabaho diyan. Ha? Oo. Bigyan mo siya ng yung ano ba ito? Energy drink para. Yan, oo. Dati-rati alam mo naman si Father Jess, no, talagang kita mo yung forma niya, no. Oo. Pero ngayon parang pumayat nga, no. Oo. Kanina kasi Siguro ang daming punta- trabaho diyan sa bagong parokya niya, no. Tsaka yung pang-dati pa niyang trabaho. Nagturo siya kanina sa Kanina? Assumption. Oo. Ayan. Galing ako ng Assumption. Among Oliver, hello. Yan. Alam mo yan ang mga nakakahawa sa amin, yung mga paring yan. Although marami naman, no. Nakakahawa yung sipag nila. At saka yung dedication, commitment sa trabaho, no. Kung minsan nga kami mga pare, ang dami naming, hindi lang isang assignment Parang may mga multitasking kami. Oo nga halos, no. Pero Kayo with the mga grace of nasa the Lord, no, yan, taas. no. Sa grasya ng Panginoon no, nakakaraos naman sa maraming mga concerns no sa Archdiocese. Okay, may sige, ituloy mo yung kanina, Sterson, sige. Oo, kanina po napag-usapan natin dahil ini-introduce pa In lang. anticipation, di ba? Po, yung katolikong ito nga yung kwentuhang katoliko. So itutuloy po namin yung nasabi namin na there was a 9-year journey para sa new evangelization that will climax sa Jubilee year 2021. Yan, 500 Ayan. years of Catholic faith. At tumigil po si Among Pep sa pagbalita kanina sa year 2015. Kasi nga Year of the ngayon Poor. yan, ha? Opo, Sa taong ngayon. 2015. Tapos ang susunod, Ang susunod po next year is the year of the Eucharist and the family. tamang-tama yun yung ang international. ganda. Eucharistic Congress sa January. Kailan po. yan, Sterson? January 24, 25, 26 sa Cebu. 1 week, more than 1 week pala. Sama ko. Oo nga. Ayaw mo, madaming darating na ibang bansa. Ibang bansa. Kasi nga international Oo. Yan, meron tayong small preparation dito, of course, sa April 11 to 16. Darating yung symbol na noong pang panahon ni Magellan po, makikita natin. Abangan po ninyo. Yun nga kay Magellan, no? Oo. Pero may pahuhulaan ako sa'yo. Oh, sige nga. Darating ba si Pope Francis o hindi? Yun, posibleng darating. Kasi Sige. in-invite siya. Maraming malaking- marami daw ang tayo nun. marami daw ang Sa Cebu. pumupusta. Oo. Pumupusta. Parang si Pacquiao, no? Pupusta ako doon sa yes. Talaga? Oo. Wow, you're confident, ha? Yeah, siyempre. Gusto ko yan, Kasi gusto ko yan. mahal niya ang mga Pilipino. Sana, no? Mm-mm. Kasi para ma-sustain yung Pope Francis effect. Oo. Kasi yung nakita niya sa Manila nung nag-communion kang basang-basa.
Ang nakita niya doon, wala pang kalahati kasi Luzon lang yun eh. O pag nagpunta siya sa next year, Year of the Eucharist. Pinaalala sa mo na Cebu, naman sa akin yun. oo. Parang ako'y basang sisiw, sister. Sa Cebu, makikita na naman niya yung ganun kadaming tao. Sana mababasa din ako. Okay. Okay. Bago mo ituloy yan, may isang texter pa. Natin yung isang texter pa from 0221. Magandang hapon namong Pep and Sister Son. Congratulations sa bagong programa ninyo. Salamat sa walang sawang paghatid ng magandang balita sa Himpapawid. God bless and more power. Yan. Maraming salamat din po sa sana po wag kayong magsawa sa boses namin, pero sabi ko nga, yung pangako namin sa inyo, by next week iba't ibang mga boses ang maririnig ninyo dito. Yan. Kasi po mamayang 6 kami pa rin. Okay. Kayo, baka sabihin ng mga listeners, sa ba, tanghalian, dalawa? kumakain kami, kayo ang naririnig namin. Tapos sa hapunan, kayo na naman. Hindi ho, para hindi magsawa, yung Next week po, yung mga iba tenga naman. sa amin. No, marami po yung ating mga magiging guests, no, dito sa ating kwentuhan Katoliko. So, the Okay. Eucharist pala ang next year, and the family. 16 and the family. Naku, ang aking classmate dyan, si Father Arnie, sa Family and Life Apostolate, no? Siguradong maraming mga activities yan. And I think, nung isang beses nagkwentuhan kami, no? They're already preparing for next year's celebration of the Year of the Eucharist and the family. Kasi talagang connected naman yan, no? Kasi tingnan mo, Eucharist and the family. Diba? Bakit kaya pinagsama yung Eucharist and family? Well, because the Eucharist is a meal, a family meal. Diba? Pamilya tayo pagka, When we eat together. yan, when we eat this bread and drink this cup, yan, we proclaim your death. Ayan. O, tuloy mo na, baka magmisa naman ako dyan. 2016 yan. 2017 naman po. Year 2017, the parish as a communion of communities. Wow. Naku, palagay ko, yung mga parishes, no? Talagang i-decorate at baka may team ito mo, no? Siyempre, no? Palagay Nagkaroon ko, ng team sa mga parishes. Ayan, bongga siguro to, mo. Oo, parang cheering squad siguro every parish, no? May sisigaw na slogan. Oo nga. And then, of course, 2018 is Year of the Clergy and Religious. Naku, akala ko hindi kami kasama dyan. Ito ang taon ninyo. 2018, no? Then, nagbibilang ako. Ilang years saan na ka lang. dito yan? So, ang edad ko dyan, kung 2018, ituloy mo na. Huwag mo nang Year of the Okay. Clergy and the Religious. Yes. And then 2019 po, naku, eto na, I'm sure masayang-masaya to. Year of the Youth. Naku, ang mga kabataan natin ngayon. Yan ang pinakamalakas siguro. Oo, paghahandaan No? na Parang ito, fireworks yan. Oo. Kasi ito yung inintroduce din noon ni Pope John Paul II, di ba? Yung mga kabataan na talagang aktibo sa pananampalataya. Alam mo kahapon, no, pagkatapos nung, kasi ang daming dyan sa amin, yung youth ministry namin, no, yung Arzobispado Youth Ministry, talking about the youth. Ay, naku, talagang, sabi ko, wala ba kayong kapaguran dyan? Yung mga, no? Energetic na kasi Diyos ko. sila eh. Grabe talaga, station. They play, they jump, they shout, no? Sabi nga ni John Bosco, yung we play, we jump, no? Sabi, but not sin, no? Parang except sin, no? Pero Parang ganyan, no? nakakatuwa silang panoorin na. Ako gusto kong nanonood sa mga programa ng mga youth eh. Mararamdaman mo parang youth ka na rin. Hindi, tayo'y acute. Acute na lang tayo. Parang you're one of them pagka nanonood ka. Yes, so 2019 is Year of the Youth. Okay. Dalawa na lang. And then 2020, ito mo ang isang pangarap ko bilang isang Katoliko. Ito, ecumenism and interreligious dialogue. Yan ang maganda. Alam mo, pagka nakikita kong sama-sama yung iba't ibang religion at nagdadasal. Di ba nung dumating si Pope Francis, may mga dumating na ibang religion and then
lumapit sila kay Pope Francis. Tuwang-tuwa ako pag nakikita ko yung mga ganyang eksena. Yan, no. Oo. Hindi ba nung bago Tuwang-tuwa siya pumunta dito sa Pilipinas, sa Sri Lanka, nakita mo yung mga Hinduism, Nagsama-sama Buddhism, 'di ba? Ang dami mga isim-isim diyan sa Sri Lanka, no? Hindi naman kasi yan they are not majority population yung mga Catholics diyan, no? But you could see how Pope Francis, no? And of course yung mga past popes natin, no? Ginagawa na yung dialogue na yan, yung interreligious and of course yung ecumenism, no? This is the spirit of dialogue. Kasi 'di ba noon naikwento ko nung sa Zamboanga na nakita yung mga Muslims and Catholics na kabataan, enjoyed ako talagang pinanood ko sila, no? Nung nasa Zamboanga kami na pinagsama ang mga katekistang, may katekista din yung mga Muslims, mga katekistang Muslims tsaka mga pinagsama kami sa iisang lugar. Ang gandang tingnan naman. Dito sa Pampanga, naman, di ba, lumalaki yung Muslim population, yung ating mga Muslim brothers and sisters, kapatid no? natin sila. And Kahit ako they are our brothers and sisters. ang dami ko mga nakakausap po minsan mga Muslims. They also want peace, no? Katahimikan, no? Kaya nga ayaw din nila yung gera dyan na nangyayari dyan sa Mindanao, di ba? I think Muslims, no, Catholics, no, Christians, we can all work together, di ba? For the greater glory of God. Kaya itong ecumenism and interreligious dialogue, no? Napakaganda yan. 2020 yan, ha? 2020. We hope that we can, prepare na yung makahanda tayo dito sa mga napakagandang mga year na dinedicate natin dito sa ating mga iba't ibang concerns, no, ng simbahan. And of course, last one na tayo. Ayan, Missio Ad Gentes. At iyon na po ang Jubilee Year, 2021. Yan ang pinakamasaya dahil napakagandang celebration 500 years of Catholic faith. Catholic Christianity. Di ba may kanta yan? Yung may theme song. Nakita ko na sa video, no? Yung 500 years. So ituro natin, Sister Son, ha? Sige. From time to time. Minsan natin dito, ikanta natin 2021. Nagsabihin Missio Ad Gentes. Okay. So napakaganda pong paghahanda ito para sa ating Catholic faith, no? Itong 9-year journey for the new evangelization, climaxing with the Jubilee Year 2021. No? Sa ating mga next episodes ay pa yan, no? Ipapatalastas pa natin yan, di ba? Marami tayong mapag-uusapan po dito. Okay, alam mo, Sister Son, medyo nabitin ako sa ating first episode. Ang dami ko pang gustong i-share pero talagang time is up na. No? So, i-conclude po natin ang ating before the announcements, no? With a beautiful prayer, no? Ito po ay isang panalangin to be read to us by Sister Son. Okay po. Ito pong prayer na to, prayer to Jesus our Lord, no? Okay. Lord Jesus Christ, take all my freedom, my memory, my understanding, and my will. All that I have and cherish you have given me. I surrender it all to be guided by your will. Your love and your grace are wealth enough for me. Give me this, Lord Jesus, and I ask for nothing more. Amen. Amen. Napakagandang prayer po ito ni Saint Ignatius of Loyola. Yan. May babatiin ako, Mong. Yan. Ang University of the Assumption po. Ako, kapanalig natin yan. Oo nga, galing ako doon kanina. Ongoing na po ang enrollment nila para sa next school year po. At ito po ay ang first and only Archdiocesan University in Asia. Napakaganda po kung dyan yung i-enroll ang mga anak ninyo kasi makakasiguro po kayo ng
run by our own diocesan priests at Catholic education po for your children po. Of course, binabati ko po yung mga theology teachers nila na baka nakikinig sila ngayon dahil kanina nakasama ko po sila sa office nila sa ITRS, Institute of Theology and Religious Studies. Hello po mga Theo teachers. Madami kayo, hindi ko na isa-isahan. Yan. Ito po ay run by our own diocesan priests dito sa Pampanga. Mabuhay po, University of the Assumption. The Assumption. Yan. Of course, alma mater ko At kasi. kasama natin sila sa ating apostolate niyan. Oo Sister Son. nga, oo. Because they have Kasama natin sila. a mass comm department, no? Mass communication department, no? Of course, batiin natin si Madam Arlene David, no? Yan, oo. Ang kanilang, I think, coordinator, no? Oo. Okay, paalam ka na, Sister Son, dahil baka sosobra tayo sa oras. At ako'y gutom na. Okay. Sige, ito po Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Kwentuhang Katoliko. See you later. Naku, see you later, dahil may 6 to 7 pa tayo, no? Opo. And of course, I hope na lahat po ng ating mga nakapagkikinig dito sa ating first episode, no? Ating initial broadcasting para dito sa ating bagong programa, no? Ay hindi lang po nabusog kayo sa inyong lunch break, no? Sa masarap na kinain ninyo, but we hope that from time to time, no, sa inyong pakikinig ay mabubusog po kayo, no, ng mga turo ng ating Santa Iglesia Katolika, no? At naway ito pong programang ito ay tunay na makatulong sa inyo para lalo nating pagyamanin at isabuhay po ang ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Mumuli pong bumabati sa inyo ng magandang tanghali. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.